Okay, bago po ako mag-start ay nais ko pong i-report sa inyo, ongoing po yung ating pong pagpapagawa. Salamat sa Diyos sapagkat okay na po yung naka-stilmatic na po buo yung pong ating pong lilipatan church sa likod. At yan po palakpakan ng Panginoon. Tapos na po yung stage at meron pa po mga kailangan pang ayusin itong week na ito. Patuloy po ongoing yung ating pong patuloy na pag-restore, pag-construct ng ating pong bagong house of worship and house of prayer. At patuloy po, isama niyo po sa panalangin na patuloy talagang ang Lord talaga ang mag-sustain, ang Lord talaga ang mag-provide sa lahat po ng pinapangarap natin, even ang inyong lingkod, na even po ang sound system ay patuloy po nating may upgrade. Yung pong ating mga mic, yung pong ating marami pa po dapat na ating po may upgrade sa paglipat po natin doon sa likod upang patuloy na sa ating pong sama-samang pagsamba. Tunay nga pong isang excellent na pagsamba ang ating pong laging maibibigay sa Panginoon. Ating po palakpakan ng Panginoon. Praise God. Purihin ng Diyos. Kaya po tayo din po ay in-adjust po natin yung ating pong second year anniversary po ng Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church. Ang ating po anniversary na po ay para sigurado na po tayong hindi mabitin para po sa ating pong pag-construct sa ating pong bagong templo ay gagawin na po natin February 23. Last week of February, ito na pong buwan na ito. Kaya po, sure na po itong buwan, siguradong makalilipat na po tayo doon sa likod. And I hope, bago mag-anniversary, baka po malipatan natin. At doon na po natin gaganapin yung second year anniversary, February 23. At para po doon sa mga subscribers po natin, saan man po kayo naroon, even po malapit lang po kayo, welcome po kayo mga ating po mahal po mga taga-subaybay at mga followers po sa subscriber po sa ating po YouTube channel. This coming February 23, kayo po ay buong lugod po namin, buong galak na ini-invite. February 23, tayo po ay dito po sa lugar na ito 1:00 ng hapon. Kayo po ay amin pong inaanyayahan para po makiisa at kayo po ay makasama po namin ng personal sa nalalapit po na ika-2 taong anibersaryo at isang malaking kagalakan po sa lahat ng ating pong mga subscribers na kayo po ay makasama po namin. Ating palakpakan ang Panginoon. Praise God! Glory to God! Okay? Tayo po ay magsisimula na. Inyo nga pong kalabitin ng inyong katabi. Sabihin niyo po, kapatid, huwag kang maghihilik. Huwag kang maingay. Tayo ay makikinig ng salita ng Diyos. Amen. Okay. Yung pong word na God is good, ano po kasunod? And all the time, lagi po natin yan naririnig. Sa maraming mga MC, maraming mga tagapanguna, bago magsimula ang gawain. Pero, kaino ba talaga nagiging mabuti ang Diyos? God is good all the time. And all the time, God is good. Lahat po ng tao ay pinapangarap na maranasan ang kabutihan ng Diyos. Wala pong tao na bubuhay sa ibabaw ng mundo, anuman ang kanyang uri ng relihiyon, pananampalataya, na hindi niya gustong maranasan yung goodness, yung kabutihan ng Diyos. At yan po yung ating pag-aaralan ngayon. Kung sino ang tunay na makakaranas ng kabutihan ng Diyos. Sapagkat napakasarap, napakalaking advantage. It is a great privilege na ang maranasan natin sa ating buhay ay yung kabutihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, dadaloy sa ating mga buhay. Ang tanong, paano natin ito mararanasan? At sino ang makakaranas nito? Yung tinatawag na kabutihan ng Diyos. Kaya po ang ating pong pamagat sa ating topic na pag-aaralan po ngayon ay is about God is good to the righteous man. Doon po sa topic makikita po natin na sinagot po yung aking tanong kanina.
na kung sino ang makakaranas ng kabutihan ng Diyos. At dito po sa ating topic ay makikita po natin, God is good to the righteous man. Dalhin ko po kayo sa isang verse sa Bible in the book of Psalm chapter 73 verse 1 or Aklat ng Awit 73 verse 1. Sabi po diyan, kay buti ng Diyos sa taong matuwid. Sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Kayo po mabuti ang Diyos sa mga taong matuwid or righteous. Ngayon, ano ba ang definisyon ng taong matuwid or righteous man? Doon sa baba, makikita po natin binanggit sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Ito po ang isa sa primary definition ng righteous man. Yung ang puso niya ay malinis sa harap ng Diyos. Ano ibig sabihin ng clean heart o malinis na puso? Sapagkat ang Diyos ang may sabi, wala tayong maitatago, wala tayong maililihim. Transparent ang paningin ng Diyos sa laman ng isip at sa laman ng damdamin natin o puso natin. Alam niyo po ba yung puso natin? Ito yung mga nararamdaman natin. Ito yung nararamdaman natin. Ito yung nasa puso natin. Kaya kung ano yung nararamdaman natin, yung emosyon natin, yan po yung laman ng puso natin. Kung ano po yung laman ng isip natin, dito po nanggagaling yun sa puso. At kung ano po yung lumalabas sa bibig natin, naiisip po natin yun, pero po ang pinaka-root na pinanggagalingan nun, yung damdamin natin. Pansinin niyo po yung mga taong galit. Naisip niya magsalita ng pangit, maglalabas ng word na pangit. Pero kaya po siya nakapag-iisip ng pangit, kaya po siya nakapagsasalita ng pangit, bad words, dahil yung damdamin niya, punong-puno po ng galit. So meaning to say, lahat po ng lumalabas sa bibig natin, lahat po ng laman ng isip natin, dito po yan ang gagaling sa ating puso, sa ating damdamin. Kaya wala pong sasabihing maganda ang isang taong laging ang laman ng puso ay pangit. Wala pong sasabihing maganda ang isang taong punong-puno ng hinanakit, galit, sama ng loob, inggit sa kapwa, sapagkat ang laman ng damdamin at puso niya ay puro negative emotions. Kaya ang tunay po na kahulugan ng isang taong matuwid sa harapan ng Diyos, chine-check ng Diyos ang damdamin niya. Ano ba talaga yung laman ng damdamin niya? Kaya makikita po natin, balikan po natin ang Psalm chapter 73 verse 1 sa Tagalog version, kay buti ng Diyos sa taong matuwid. Sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Kaya mararanasan po ng isang tao sa kanyang buhay kapag siya po ay nabubuhay sa katuwiran. Namumuhay siya sa kalinisan. At ang puso niya po ay walang halo, walang laman, walang nararamdaman na galit, puot, hinanakit, sama ng loob, inggit, sapagkat malinis ang puso niya at ito'y nakikita ng Diyos. Kaya ang Diyos po gagawa at gagalaw sa buhay niya, sapagkat sabi ng Bible, mabuti ang Diyos sa taong matuwid, na ang kanyang puso ay laging malinis. Church,
in this year 2025. It is a perfect year. It is a right year na ang bawat isa po sa atin ay magpasimula na maging matuwid sa harapan ng Diyos. Na lahat ng mga negative emotion po natin, i-let go na po natin kung meron pa pong natitira. Pasilin niyo po yung mga taong punong-puno po ng hindi magandang damdamin. Ang kanyang isip magulo. Ang kanyang isip masalimuot. At kapag nagsalita po ang isang taong punong-puno ng negative emotion, negative feeling, at ang isip niya po ay masalimuot, magulo, madilim, wala po siyang sasabihin na maganda kapag siya po ay nakausap mo. So it means, yan po yung mga tao na hindi kailanman kalulugdan ng Diyos. Kaya sa umaga pong ito mga kapatid, umpisahan na po natin sa ating mga buhay na ang bawat isa po sa atin ay mamuhay na po ng matuwid sa harapan ng Diyos at magsisimula ang isang righteous living dito po sa ating mga damdamin. I-check po natin. Walang ibang makacheck niyan, walang ibang makakaalam niyan, kundi ang Diyos. Pangalawa, ikaw at ako lamang sa ating mga kanya-kanyang mga sarili. Evaluate po natin, i-check po natin. Kumbaga po sa sasakyan, ang sasakyan po may tinatawag na General Preventive Maintenance Service. Lahat po ng mga liquid tinatanggal. Meron pong time na ganun. Makakarelate lang po ito yung mga may sasakyan. Yung brake fluid, yung transmission oil, yung engine oil, lahat po yun ipinaplas. Kahit brand new po yan, pag dumating po yung periodic maintenance, general service, ipaplas po lahat yun. Kasi po, na-expired po yung brake fluid. Kailangan po yan i-plus out, papalitan ng bago. Yung pong tinatawag na transmission fluid, oil, kailangan po i-plus out, papalitan ng bago. Yung pong engine oil, kailangan po i-plus out, papalitan ng bago. Lahat po kailangan pong palitan lahat para mabalik po uli yung dati niya pong talagang kondisyon. Kung yung pong sasakyan, dapat ginagawa iyon, General Preventive Maintenance Service, how much more ikaw at ako? Dapat po, tayo po'y muli tumanggap ng langis, presensya ng Diyos, divine presence ng Panginoon na siyang maglilinis sa atin. Yung damdamin natin, yung isip natin, yung dila natin, dapat ipapurify natin yan para po sa ating pamumuhay, maranasan po natin ang isang matuwid na pamumuhay sa harap ng Diyos. Para maranasan po natin ang kabutihan at pagsama ng Diyos. Tignan niyo po, ipakikita ko po ngayon sa inyo ang magiging resulta kapag ang bawat isa po sa atin ay naging matuwid, naging malinis yung ating mga puso, yung ating mga isip sa harap ng Diyos. Number 1, the righteous man will not fail. Ang matuwid po na tao ay hindi po siya mabibigo. Never po siyang magpipail kapag siya po ay isang taong lumalakad ng may katuwiran, may tapat na pagsunod, may malinis na puso at damdamin, malinis na kaisipan. At dahil po malinis ang damdamin, malinis ang kaisipan, lahat ng kanyang sasabihin,
sa bawat isang makakarinig ay makapagbibigay ng inspirasyon, kalakasan at pagpapala. Dahil siya po ay isang matuwid na tao sa harap ng Diyos at sa harapan ng bawat isa. The righteous man will not fail. Gusto niyo po ba na hindi kayo mabigo sa lahat ng inyong pasisimulan, sa lahat ng inyong gagawin, sa lahat ng inyong gustong abutin na pangarap? Kapag lahat yan ang ginagawa natin na yan, ito lahat ay kaya natin gustong maabot dahil lagi kasama ang Panginoon sa lahat ng ating pangarap. Always first priority ang Panginoon. At patuloy po tayong namumuhay ng may katuwiran. Hindi tayo mabibigo. Bakit maraming tao laging luhaan? Bakit maraming tao laging nadidisappoint? Laging nadidiscourage sapagkat nagpipailed lagi yung kanyang ginagawa, yung kanyang pinasisimulan. Kasi po ang susi, kapatid, may pangako ang Diyos. Sabi po ng Awit 112 verse 6. Awit 112 verse 6. Excuse me. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Yan po ang salita ng Diyos. Yan po ang pangako ng Diyos. Sa bawat isang taong matuwid sa harapan ng Diyos. Sa bawat isang tao na ang puso, ang damdamin ay malinis. Hindi siya mabibigo. He never failed. Sa lahat ng kanyang ginagawa, sa lahat ng kanyang pinasisimulan. Sapagkat ang pangako ng Diyos, dahil hindi ka mabibigo, yung victorious, yung pagiging mananagumpay ay mararanasan ng bawat isang taong namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Yan ang pangako ng Diyos. Church, in this year 2025, tayo po'y nasa first quarter pa lang po ng year 2025. I hope and I believe mararanasan po natin ang tagumpay sa lahat ng ating pasisimulan, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating pangarap sapagkat ang Diyos ang patuloy na gumagabay sa atin. Dahil nakikita niya ang buhay mo, ang buhay ko, na ikaw ay lumalakad ng may katuwiran. Ikaw ay lumalakad na ang isip at puso mo ay wala ni katiting na nakikita siya na karumihan. Mga kapatid, ito po ang sikreto kung paano po natin mararanasan ang tinatawag na hindi tayo mabibigo pagkos magtatagumpay tayo sa lahat ng ating gagawin. Napakahirap po kasi na ibinigay mo ng lahat ng lakas mo. Ibinigay mo ng lahat ng effort mo. Ibinigay mo ng lahat ng ability mo. Pero at the end of the day, lupaypay ka pa rin. Parang walang nangyayari. Sa isang sulok, lumuluha ka. Hindi mo maintindihan kung saan ka nagkamali, kung saan ka nagkulang. Pero ito po pala ang sikreto, mga kapatid, na kung gusto nating samahan tayo ng Diyos, kung gusto nating sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating daily living, ay maranasan po natin ang katagumpayan at hindi tayo mabibigo. Ang nais ng Diyos, ikaw at ako, ay makita niya na namumuhay na may pamumuhay na matuwid. A righteous living sa harap ng ating Panginoon Diyos.
Second point, God is pleased with righteous people. Nalulugod ang Diyos sa bawat isang taong matuwid. Naranasan niyo na po bang malugod? Pag sinabi po kasing malugod, yung po bang natutuwa ka sa isang tao? Nakikita mo yung kanyang ginagawa, nakikita mo yung kanyang pamumuhay, lugod na lugod ka sa kanya. At dahil nalulugod ka sa kanya, natutuwa ka sa kanya, meron kang gustong gawin sa kanyang buhay na gusto mo siyang isurprise upang patuloy siyang i-inspired para magpatuloy sa kanyang ginagawa. Meron pong ganon na yung taong ito kahit hindi mo naman kakilala, ngayon mo lang nakilala, ngayon mo lang nakadaupang palad, sobra kang natuwa, sobra kang nalugod sapagkat may nakita kang magandang katangian niya na hinahanap mo sa bawat isa. Kaya gagawa ka ng isang bagay upang bigyan siya ng kasiyahan. Ganun po, lalo't higit ang Diyos. Ang Diyos po kapag nalugod, grabe po ang pwede po niyang gawin sa buhay ng bawat isang tao na kalulugdan niya. Sapagkat may nakita siyang kakaiba sa taong ito. Nalugod siya, natuwa siya. Kaya meron siyang gagawin na lalong magpapasaya sa taong isang namumuhay ng matuwid sa ibabaw ng lupa at sa harapan ng Diyos. Sabi po ng Proverbs chapter 12 verse 2 or Kawikaan chapter 12 verse 2. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid. Ngunit sa masama, siya ay nagagalit. Galit po ang Diyos sa mga taong masama, sa mga taong namumuhay sa kasalanan, sa mga taong namumuhay na punong-puno ang puso at damdamin ng galit, hinanakit, sama ng loob. Pero ang Diyos po ay nalulugod. Ang Diyos po ay natutuwa sa mga taong namumuhay ng matuwid. Uulitin ko po, ang Diyos ibang klaseng malugod. Mapapatulong ka sa saya. Maluluha ka sa galak kapag dumaloy ang biyaya at galaw ng Diyos. Dahil kinalugdan ka, kinalugdan ako ng Panginoon dahil nakita niya ang ating pamumuhay sa ibabaw ng lupa at sa kanyang harapan na nakalulugod sa kanyang harap. Mamamangha ka. Makikita natin ang hindi natin nakikita. Matitikman mo ang hindi mo pa natitikman. Mararanasan mo ang hindi mo pa nararanasan. Mararanasan mo ang kapayapaan na hindi nagmumula sa mundo, kundi nagmumula sa Panginoon Diyos. Mararanasan mo ang biyaya na hindi mula sa sanlibutan, kundi mula sa galaw at kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang Diyos ay nalugod sa iyo at sa aking buhay. Dahil nakita niya ang iyong pamumuhay, ang aking pamumuhay, na namumuhay tayo na isang matuwid sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, pasimulan na po natin yung isang bagong buhay, bagong puso, bagong kaisipan na patuloy po na namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. In this month of February, lilipat tayo sa isang bagong venue, panibagong house of worship
house of praise. Sabayan po natin. Sabayan po natin yung bagong venue, bagong house of prayer, bagong house of worship na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At doon sa lugar na yon, patuloy natin siyang paglilingkuran. Patuloy natin siyang pararangalan. Patuloy natin siyang i-worship na yung puso natin ay wala siyang makikita ni kahit gatiting na batik, dumi, karumihan, kasalanan. Kung ngayon, hanggang ngayon, meron pa rin natitira na mga dots na dumi, mancha, blemishes, darkness sa ating puso, sa ating damdamin, mga negative emotion, it is a right time na i-release natin. I-release natin mamaya. Hihingi natin ang tawad sa Diyos. Sapagkat ayon sa ating pinakikinggan na mensahe, ayon sa kanyang salita, ayon sa pangako ng Diyos, hindi ka tayo mabibigo sa lahat ng ating pasisimulan kapag nakita ng Diyos ang kalinisan ng ating puso. Kalulugdan tayo ng Panginoon sa ating pamumuhay. At sabi ko nga sa inyo, pag nalugod ang Diyos, grabe ang pwedeng maging manifestation sa buhay natin at dadaloy sa buong pamilya natin. And then third point, a righteous man is generous. Ang isa po palang manifestation ng isang taong matuwid na namumuhay sa ibabaw ng mundo at sa harap ng Diyos ay siya'y taong mapagbigay. Kaya ang isang tao hindi makapagbigay, hindi niya ugali ang pagiging generous kasi nga malamang meron siyang spirit of selfishness. Meron siyang espiritu ng karamutan. At yung pong mga espiritong yun sa damdamin niya na nailagay ng kaaway, hindi po yun makapagpapalugod sa harap ng Diyos. Ang taong matuwid, kaakibat nito ang pagiging generous. Kaya naalala ko po si Abraham. Si Abraham po sobrang kinalugdan ng Diyos. Si Abraham po na itinuring na best friend forever ng Diyos. Na laging ipinagmamalaki ng Diyos si Abraham. Grabe po ang pagiging generous, pagiging giver ni Abraham. Naibigay niya ang pinakamahalaga na meron siya sa kanyang buhay. At napakatagal po niyang inintay. 25 years. 25 taon niyang inintay ang tunay na anak na walang iba kundi si Isaac. At nung ibigay sa kanya ng Diyos ang pinaka-the best treasure sa buhay niya, napakayaman niya, napakarami niyang ginto, napakarami niyang alagang hayop, napakarami niyang mga alagang mga pananim. Ang lawak ng kanyang lupain. But ang best treasure na meron siya ay yung kanyang kaisa-isang anak. Pero sabi ng Lord sa kanya, pumunta ka sa bundok na ituturo ko sa iyo, sa Mount Moriah. Ihandog mo sa akin ang iyong anak na si Isaac. Hindi nagreklamo. Hindi nag-complain. Madaling araw pa lang, iginayak ang sasakyan ng kanyang anak. Nagsama ng 2 tauhan. Nagdala ng mga kahoy. Nagdala ng sulo. Nagdala ng punyal. Kung saan
ihahandog niya, susunugin niya sa ibabaw ng bundok ng Mount Moriah si Isaac. Sapagkat si Isaac, si Abraham, ay tunay na righteous man. At dahil siya righteous, kinalulugdan ng Diyos. Kahit ano ang hingin sa kanya ng Diyos, hindi siya nagrereklamo, hindi siya nagiging maramot. Kaya tama, a righteous man is generous. Ang isang malalim na kahulugan ng isang taong matuwid, mapagbigay. 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 Walang taong matuwid na maramot. Walang taong matuwid na kuripot. Binasa ko ang Bible ko, ilang beses ko nang tinatapos ang Bible from Genesis to Revelation. Nakita ko ang mga righteous man, ang mga man of God. Lahat sila generous. Dahil iyan pala ang isang katangian ng isang taong namumuhay ng matuwid sa harap ng Diyos. Tingnan niyo po, sabi ng Bible, Proverbs chapter 21 verse 26. Ang taong tamad ay nanghihingi araw-araw. May kilala po ba kayo mga taong tamad? Ang taong tamad pala, sinabi ng Diyos sa kanyang salita, nanghihingi araw-araw. Kaya ang tao kapag tamad, walang gagawin niyang kundi manghingi, sabi ng Diyos sa kanyang salita, araw-araw, araw-araw, panay na panay, manghihingi yan. Bakit po? Kasi tamad siya. Pero tinan niyo po, ngunit ang matuwid ay di nagsasawa ng kabibigay. Hatan niyo po mga kapatid, lumalabas po yung rema sa ating mensahe. Tama, ang taong matuwid talagang generous. Sabi nga po sa Tagalog version, hindi siya nagsasawa kabibigay. Kaya po kaakibat po ng isang taong matuwid na namumuhay sa ibabaw ng lupa, namumuhay sa pagsunod sa Diyos, never siya na magsasawa sa kabibigay. Bakit po? Kasi po matuwid siya. Alam ng kanyang puso, malinis ang kanyang puso, na worth it, na lahat ng kanyang binibitawan, lahat ng kanyang ibinibigay, lalo't higit para sa gawain ng Panginoon, never siya magsasawa. Never siyang manghihinayang. Bakit? Sapagkat alam niya na sa bawat sentimo, sa bawat halaga na kanyang ibinibigay para sa gawain ng Panginoon, worth it ito. Hindi siya magsasawa. Hallelujah. Kaya never pong kalulugdan ng Diyos ang isang taong kuripot, nangihinayang, ano man ang meron siya. Kasi lahat ng kinalugdan ng Diyos, napaka-generous. Mula kay Abraham, mula kay Jacob, mula kay Isaac, mula kay Solomon. Si Solomon po, nang ipagtayo niya ng templo, ang Diyos, ipinirepair ng kanyang tatay na si David ang mga materyales. Grabe po ang pagiging metikuloso sa pagpapagawa ng templo ng Diyos na literal ang ipinagawa po ni Solomon. Kumuha siya ng mahuhusay, magagaling na mga mananabas ng ginto. Kumuha siya ng mahuhusay at magagaling na mga mananabas ng mga sedro, na mga kahoy sa bundok. At hindi po pwedeng sumobra o kulangin ang bawat tabas. Dapat lahat nakapikit ang magiging yari ng kayarian ng templo. Pulido.
Mga professional ang kinuha niya ng mga manggagawa sapagkat alam ni Solomon kung sino ang mananahan doon sa templong ipinapagawa niya. Grabe po yung naging yari ng templong pinagawa ni Solomon. Mismong sa sariling bulsa na niya at kayamanan talagang isinuplay niya ang pangangailangan ng templo na ipinapagawa po ni Solomon para sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At alam niyo po, nung nayari na po yung templo, nung inihahandog na po yung templo at nananalangin po si Solomon sa portiko, dahil nalugod ang Diyos sa ginawang effort ni Solomon at tulong-tulong doon sa templong iyon, bumaba po ang presensya ng Diyos doon sa templong ipinagawa nila. At yun po yung pinapangarap ko. Kahit wala pa po tayong pinapagawang basal na templo, ito po ay nire-restore lang natin yung lugar. Yun po yung pinapangarap ko. Kapag nayari po yung templong ito na ating lilipatan. At doon na po tayo bago sumamba sa unang pagsamba. Bumagsak ang divine presence ng Diyos sa lugar na ligon. At dahil babagsak ang presence ng Diyos, ang mga panalangin at himala, miracles, highly favor sa bawat idudulog natin doon sa likod na yon. Kung paano tayong sinamahan sa lugar na ito, ay magmamanifest at may experience natin. Hello? I-announce ko na po sa inyo mga kapatid. Dito po hindi ko po nagawa yon, yung matagal ko ng pangarap. Pero doon pala natin magagawa. Yung pong pulpit doon sa baba, lalagyan ko po ng mga unan. Dito po gusto kong gawin yun, di ko nagawa. Doon ko po gagawin. Lalagyan ko po ng mga unan yung baba ng pulpit para pag dumating kayo ng maaga araw ng linggo o kahit anong araw, luluhod kayo doon. Doon nyo idulog ang gusto nyong idulog at hilingin sa Diyos. At tatapatin ko kayo. Kapag bumagsak ang presensya ng Diyos doon sa bagong templo natin, tatayo kayo sa pulpitong iyon, magpapautuo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ninyo. Kaya paglipat natin doon sa likod, kung 9:00 ang pagsamba, agahan yung pumunta. Bago magsimula, umpisahan nyo na pong lumuhod doon sa baba ng pulpit, maglalagay ako ng mga una na luhuran. Doon nyo iiyak, doon nyo idulog ang gusto nyong idulog. Sapagkat hihilingin natin ang lugar na yon ay tatahanan ng presensya ng Diyos. Matayo po yung balahibo ko. Kino-confirm ng Diyos yung sinasabi ko. Ako po ikinikilabutan ng sinasabi ko na pananahanan niya yung lilipatan natin sa likod. Nakagandahan po kasi ng lugar na sinabi ko na po sa inyo, pag lumuhod kayo dun sa pulpito, nakaharap kayo sa silangan. Isa pong napakagandang gesture po yun. Na nakaluhod ka, nakikipag-usap ka sa Diyos, umiiyak ka sa Diyos. Nakaharap ka dun sa pulpito sa stage pero nakaharap ka sa silangan. Maganda pong gesture yun. Yung lugar na yon. Di ko po sinasabing pangit yung nakaharap sa lubugan. Pero mas maganda kapag ikay nakaluhod, nakaharap ka sa silangan ng araw. Sasamba tayo doon, ang lahat ng mga kapatid nakaharap sa silangan. Kaya itong tinuturo ko sa inyo ngayon, a righteous living preparation sa paglipad sa likod.
Kapag nakita ng Diyos na lahat tayo namumuhay ng righteous, naging maayos ang ating mga puso't damdamin, may gagawing matindi ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Naniniwala ba kayo mga kapatid? May gagawin ng Diyos sa buhay natin? Sapagkat hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Nagsisimula pa lamang. Amen! Give the best clap offering for the Lord. Hallelujah! Woo! Praise God! Excited na ba kayo mga kapatid? Nagalak sapagkat sa pagpasok ng year 2025, napaganda po ng pasok ng year 2025 sa church po na ito. Bakit? Dahil may bago po tayong pasisimulan, may bagong journey. Hallelujah! Praise God! Praise God! Hallelujah! Sino po hindi nagsasawa sa kabibigay? Sino po hindi nagsasawa sa kabibigay? Ang mga taong matuwid. Hindi kahit kailanman magsasawa. Patuloy at patuloy at patuloy at patuloy at patuloy at patuloy na ang bawat isang taong matuwid ay mananatiling generous. Kaya sabi ng Lord, mas mapalad ang nagbibigay kaysa binibigyan. Kaya wag po tayong magsasawa, wag tayong magko-complain kung bakit sa ating patuloy na idinadaloy ng Diyos ang biyaya at pagpapala, kung bakit ka pinagpapala, kung bakit ka binibiyayaan ng Diyos, sapagkat ang gusto ng Diyos, yung mga pagpapala ang tatanggapin natin at meron tayong biyaya ay maging daluyan tayo ng pagpapala ng ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Kaya huwag po tayo magsasawa mga kapatid, sapagkat yan pala ang isang matinding katangian ng isang taong matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi siya magsasawa sa kanyang pagiging generous sa lahat ng bagay. Next point, a righteous man is guided by God. Ang isang taong matuwid, ang Diyos ang pumapatnubay sa kanya. Ang isang taong matuwid, ang Diyos ang nagga-guide sa kanya. Napakasarap po na habang tayo namumuhay sa mundong ito, sa ibabaw ng mundong ito, ang nagli-lead sa atin, ang nagga-guide sa atin ay walang iba kundi ang Almighty God in heaven. The God of Abraham, the God of Jacob, the God of Isaac, the God of Israel. Hallelujah! Psalm chapter 1 verse 6. Sa taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Kung bakit po kayo nakarating ng ligtas ngayon dito at walang naging aberya, may Diyos na nag-ingat po sa atin. May Panginoon na pumatnubay sa atin. At kapag tayo patuloy po na naging matuwid sa kanyang harapan, patuloy tayong gagabayan, patuloy tayong poproteksyonan, patuloy tayong papatnubayan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng kanyang mga anghel mula sa langit. Hallelujah! Praise God! Ang isang pinakamasarap po na maranasan ay iniingatan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga anghel na inuutusan mula sa langit. May mga anghel na nasa likod natin. Mga anghel na hindi nakikita. Walang laman, walang espiritu, walang anyo. Pero grabe, paano tayo pinoprotect at iniingatan sa lahat ng ating ginagawa at pinupuntahan. Sapagkat ang pangako ng Diyos, ang taong matuwid, ang Diyos
ang personal na mag-iingat sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Praise God. Next point, a righteous man is blessed by God. Taong matuwid, grabing pagpapalain ng Diyos. Grabing ibibless ng Diyos ang taong matuwid. Pangako po yan ng Panginoon. Mula sa isang pusong malinis, mula sa isang pusong purify, mula sa isang pamumuhay na matuwid, mula sa isang isip na malinis, mula sa isang labi na walang ibinubuka, walang inilalabas kundi pawang kapurihan, kalugod-lugod sa pandinig ng Diyos. Dadaloy pala ang pagpapala, biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. In the book of Psalm chapter 5 verse 12, pinagpapala mo o Yahweh ang mga taong matuwid. At gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Pinagpapala mo o Yahweh ang mga taong matuwid. Napakasarap po ng nararanasan po nating mga biyaya at pagpapala na tinatamasa sa ating buhay ay sa Diyos nagmumula, sapagkat ikaw at ako ay kinalulugdan ng Diyos. Sapagkat ikaw at ako ay nakikita ng Diyos ang linis ng iyong puso, ang linis ng iyong pamumuhay. Kaya hindi mapipigilan ng kaaway ang biyayang raragasa at pagpapalang raragasa sa iyo at sa aking buhay. Hallelujah. This is the secret of overflowing blessing. Yung tayo sama-samang kalugdan, pangunahan, ingatan ng Diyos. Dahil matuwid, malinis ang ating puso at damdamin. Hallelujah, Lord. Taas nga po ang kamay ng lahat ng gustong pagpalain ng Diyos sa taong year 2025. Kapatid, ating iwagayway ang ating mga kamay na nakikita ng Diyos ang mga kamay na yan. Kapatid, I speak blessing upon blessing. I speak favor upon favors. Kapatid, narinig mo ang sikreto. Narinig mo ang daluyan ng biyaya at pagpapala ngayon sa umagang ito. Wala tayong ibang dapat gawin ngayon kundi sundin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kapatid, dadaloy ang biyaya sa buhay mo. Kapatid, dadaloy ang pagpapala sa buhay mo. Kapag nakita ng Diyos ang puso mo, ang isip mo, ang buhay mo ay nagpapatuloy sa pagiging isang matuwid sa harap ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Niniwala ka ba, kapatid, na magiging part ka ng ating binabanggit at sinasaysay na isang pagpapatayo ng isang basal na church, isang mega church? Amen! Kaya tayo pagpapalain ng Diyos. Ikaw at ako ay gagamitin ng Diyos. Amen! In the near future, mangyayari at magaganap ang sinasabi ko sa inyo, sapagkat naririnig ng Diyos ang lahat ng ating binibigkas. In the name of Jesus Christ. Amen! Hallelujah! Kung bakit na po tayo ililipat sa mas maluwang at mas malaking lugar at po pwede pong magkaroon ng extension. Kasi po, mararanasan na po natin ang tinatawag na enlargement our territory. Amen? This is our theme for the second year anniversary. Ang theme po ng ating anniversary ay Manifesting Divine Enlarged Territory. Manifesting Divine Enlarged Territory. Manifesting Divine Enlarged Territory.
At magaganap po yan sa Jesus Christ, the Freedom and Highly Favor Family Christian Church. Amen! Are you excited? Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God! Kung saan-saan manggagaling, kung saan-saan lugar, kung saan-saan bayan, kung saan-saan municipalities, kung saan-saan syudad manggagaling, ang dadako sa lugar na ito upang makaranas ng himala at pagpapala at sumamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Praise God! Glory to God! Ako po'y sobra na pong na-excite sa gagawin ng Diyos. Na-excite po ba kayo mga kapatid? Hallelujah! Kaya po itong mensaheng ito, hakbangan natin sapagkat dadaloy po ang pagsama ng Diyos. Dadaloy po ang pagpapala ng Diyos. Dadaloy po ang kaluguran ng Diyos. Dadaloy po ang pag-iingat ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kapag nakita niya ng bawat isa po sa atin, malinis yung ating mga puso. Namumuhay ng tapat ayon sa kanyang kalooban. Next point, God helps the righteous man. Grabe po. Ang matuwid na tao, ang Diyos, ang tunay na tutulong. Diba minsan sa buhay ng isang tao, ang hirap po kapag may pinagdadaanan siyang problema, trials, parang ala na siyang malapitan. Parang hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Parang laging dead end ang kanyang kaharap. Wala na siyang lakas. Ubus na ang lakas niya. Kasi parang wala nang tumutulong sa kanya. Pero ang isang tao palang namumuhay ng matuwid sa harap ng Diyos. Mismong ang kapangyarihan ng Diyos. Mismong ang mapagpalang kamay ng Diyos ang mararanasan niyang tutulong sa Kanya. Grabe. Po sabi ng Diyos sa kanyang salita in the book of Psalm chapter 34 verse 19. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Grabe. Yung taong matuwid, kahit may mga problema, pagsubok na maranasan, dahil siya'y kinalulugdan ng Diyos, kagad masusolusyonan. Kagad mapapawi. Bakit? Kasi ang Diyos ang automatic nagagalaw at kikilos sa kanyang problema. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Ako po'y naiiyak sa Panginoon. Nagpipray ako sa Lord, Lord, provide mo Lord ang lahat ng pangailangan na gusto ng inyong lingkod na mangyari. Gusto ko po talaga na paglipat sa likod, makabili tayo ng magandang sound system. Branded na speaker. Ako'y umiiyak sa Lord. Sabi ko sa Lord, wala akong lalapitan tao. Pansin niyo po, nagpapagawa tayo dito, wala akong nalapitan tao ngayon. Marami akong pwedeng lapitan, humingi ng tulong sa mga kaibigan kong Kristiyano na mga mayayaman. Pero wala akong nilapitan kahit isa. Sabi ko, Lord, hindi ako lalapit kahit kanino. Sa iyo ako dudulog. Ikaw ang mag-provide, Panginoon. Kahapon po, meron tayong subscribers na tumawag sa akin from Antipolo. At sabi niya, Pastor, ano kailangan na sound system sa church? Sabi ko sa kanya, kapatid, kahit alto lang na speaker. Pero sabi niya sa akin, Pastor, wag alto. Mas mahusay ang ibibigay ng Lord.
Kausap po siya po kahapon by messenger, tumawag siya. Sabi niya, Pastor, tinigo na po ng Lord ang iyong hinihiling na sound system. Ang ating kapatid na ito na subscribers, sabi niya sa akin, pupunta po ako dyan ng Wednesday para po makita ko kung ano ang dapat at maibigay para sa Lord. Ating pong palakpakan ng Panginoon. Ako'y namamangha at nagugulat. Mapapansin niyo po sa ating pong YouTube channel, kahit sa ating mga subscribers, never po ako naglambing, never akong humingi ng tulong. So nakikita niyo po nung linggo, si Brother Teody de los Santos from Bustos, nagpunta ng personal dito, nagbigay po ng karagdagang tulong sa pagpapagawa po ng ating church. Ating palakpakan ng Panginoon. God is good all the time. And all the time, God is good. Ang Diyos po ay napakabuti sapagkat ipinuprovide niya ang gustong mangyari ng inyong lingkod para po sa kanyang templo. Amen. Hallelujah. Siya po ay si Brother Shian from Antipolo. Mapapanood po ito ni Brother Shian. Brother Shian, salamat sa Diyos sa buhay mo, sa puso mo, na gusto mong makatulong para sa pangarap ng iyong lingkod, ng ating linyong lingkod. At lahat naman itong aking pangarap ay hindi para sa akin, for the glory of our God. Kaya mga kapatid, tatapatin ko kayo, lahat ng itatanim ninyo para po sa gawain ng Lord, 100 folds, ipabalik yan sa inyo ng Diyos. Pag nakita ng Diyos ang puso natin na buong galak tayo, talagang handang magtanim para sa isang ekselenteng gawain ng Panginoon. Titiyain ko po sa inyo, ibabalik yan ng Diyos. Siksik, liglig, at umaapaw pa. Sapagkat kung anong klaseng takalan ang ginamit mo sa iyong pagbibigay para sa Panginoon Diyos, para sa kanyang gawain, yan ding takalang yan ang ibabalik sa iyo ng Diyos. Siksik, liglig, at umaapaw pa. Hallelujah. Praise God. Kaya mga kapatid, samantalahin nyo ang pagtatanim sa matabang lupa para po sa gawain ng Diyos. Kasi panahon po ito ng overflowing divine favors, overflowing divine highly favors na gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isang tapat na sumusunod sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Lord. Kaya mga kapatid, nakita po natin ang taong masuliranin, ang taong may problema, pero siya'y matuwid, kagad maiibsan. Bakit? Kasi ang papawi, kasi ang tutulong sa kanya, walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Everybody stand up. Worship team, may I call? Glory to God. Praise in the name of the Lord. Hallelujah. I-recap po natin ang message. The righteous man will not fail. God pleased with righteous people. A righteous man is generous. A righteous man is guided by
by God. A righteous man is blessed by God. God helps the righteous man. Oh, glory. Church, nakita natin ang result and manifestation ng isang taong matuwid. Grabe ang mararanasan. Grabe ang pwede niyang ma-experience mula sa ating Panginoon. Kapatid, ilagay mo ang iyong kanang kamay sa tapat ng iyong dibdib. Dahil dyan nagmumula lahat. Kung ano yung ating iniisip. Kung ano yung ating sinasabi. Nagmumula sa ating mga puso. Kapatid, ikaw lang ang nakakaalam at ang Diyos sa oras na ito. Kung ano ang laman ng puso mo. Kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Kung ano ang laman ng emosyon mo. And now, ipalinis natin to. Kung meron pang natitira na mga batik, blemishes, spots, wrinkles, dirt sa puso natin, let us pray with humble prayer, with compassion, with humility. Sige kapatid, kausapin mo ang Panginoon. Naririnig ka niya. Nakikita ng Panginoon ang puso mo ngayon. Nakikita ng Lord ang laman ng isip mo na nagmumula sa iyong damdamin. Hindi tayo makalalakad ng matuwid sa harap ng Diyos kung kahit katiting ay minatitira na negative feelings, negative emotion. Kung may mga tao hanggang ngayon ay galit ka, may hinanakit ka, may sama ka ng loob, may tampo ka, let's forgive now, kapatid. Hilingin mo sa tulong ng Lord, ipanalangin mo sila, mapatawad mo sila, at personal mo sila na makaharap at makausap. Let's forgive right now. Sige kapatid, patuloy mo ipapurify, patuloy nating ipalinis ang ating mga puso. May gagawin ng Diyos kapatid. May pasisimulan ng Diyos kapatid sa buhay natin. At lahat ng hadlang, lahat ng blocks, tanggalin natin. Linisin natin lahat ng dadaluyan ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Right now kapatid, right now. Sige kapatid. Let us pray. Let us pray. Let's confess. Let's confess. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, glory. Lord, gaya po ng hiling ni Haring David. Create us a clean heart, O God. I-purify niyo po, Lord, ang aming mga puso. Clean our heart, O God, by the power of your Spirit, by the blood of precious blood of Jesus Christ. Purify our hearts. Cleanse our heart, O God. Oh,
Lord, pinapatawad po namin sa oras na ito yung mga tao na nakagawa po ng hindi maganda po sa amin. Lord, amin pong inire-release the spirit of forgiveness, the spirit of love, sa buhay ng bawat isang tao, Lord God, nakagawa po ng hindi maganda sa amin. Lord, amin pong let go, O God, all our angers, hallelujah, all guilt, all sins in our hearts, O God. Sinusuko namin sa inyo, Panginoon. Linisin niyo po ang bawat isa po sa amin, O God. I-purify niyo po ang aming mga puso, O God. Upang makapagsimula kami, Panginoon God, Lord, sa isang matuwid na pamumuhay. Thank you, Lord. Salamat. Salamat, Lord. Pangunahan niyo po ang bawat isa po sa amin. I-lead niyo po ang bawat isa po sa amin, O God. At sa oras na ito, Father God, nagpupuri kami, nagpapasalamat kami, O God, sapagkat naniniwala kami dakilang Diyos sa banal na patuloy kayong may ginawa at patuloy kayong may gagawin sa buhay ng bawat isa po sa amin, O God. Praise God! Praise Jesus!